Maligayang pagdating po sa channel ng Kwento ng Pamilya. Matapos ang 3 taon ng sakripisyo, ang ama ng aking asawa, ang aming boss, ay ibinigay ang promosyon sa kanyang pamangkin na 8 linggo pa lamang nagtatrabaho. Ibinigay ko ang aking pagbibitiw ng may kalmadong ngiti. "Binabati kita, Lilibeth," ang sabi ko. Nang basahin ng aking biyenan ang aking sulat, galit na galit siya. "Hindi ka seryoso," sigaw niya. Namumula ang kanyang mukha. Ang boses ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa conference room habang itinataas niya ang kanyang champagne glass. Masayang-masaya akong ipahayag ang aming bagong regional director, ang aking napakatalinong pamangkin, si Lilibeth Manalo. Ang palakpakan ay pumailan lang sa paligid ko, ngunit hindi ako makagalaw. Nanatili ang aking mga kamay na nakapako sa aking kandungan habang masiglang pumapalakpak ang lahat. 8 linggo. 8 linggo pa lamang si Lilibeth dito at nakuha niya ang posisyong ipinangako sa akin sa loob ng 3 taon. Pilit kong nginitian ang mukha ko sa isang paraan na sana ay mukhang ngiti at dahan-dahan kong pinagsama ang aking mga kamay sa mahinahon at sadyang palakpak. Ang tunog ay tila walang laman, tulad ng lahat ng iba pa sa sandaling iyon. Saglit na nagtama ang mga mata ni Arturo sa akin sa buong mesa at may nakita akong kumislap doon. Pagkakasala, marahil o paglaban. Sa anumang paraan, mabilis siyang umiwas ng tingin. Si Ami ay naging napakagandang mentor na kay Lilibeth. Patuloy niya, dala-dala ng kanyang boses ang mapagkumbabang tono na kinamumuhian ko. Alam kong patuloy niyang susuportahan ang ating bagong direktor sa anumang paraan na magagawa niya. Suporta! Ang salitang iyon ay mapait sa aking bibig. 3 taon ng 60 oras na linggo. 3 taon ng hindi pagdalo sa mga hapunan ng pamilya upang matapos ang mga deal. 3 taon ng pagbuo ng departamento na ito mula 12 empleyado hanggang 47. At ngayon ay inaasahan akong suportahan ng ibang tao na pumapasok sa aking posisyon. Bago tayo magpatuloy, nais kong pasalamatan kayo sa pagsama sa akin sa pagbabahagi ng mahahalagang kwento. Kung naniniwala kayo na ang katapatan ay dapat pahalagahan higit sa pampamilyang politika sa lugar ng trabaho, mangyaring mag-subscribe. Ito ay libre at nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming kababaihan na kailangang marinig ito. Ngayon, tingnan natin kung paano ito mangyayari. Tumayo si Lilibeth. Ang kanyang blonde na buhok ay perpektong inayos, ang kanyang designer suit ay malinis at mamahalin. Hindi siya maaaring lumagpas sa 28 bagong tapos sa business school na may MBA at koneksyon ng kanyang ama. Maraming salamat po, Tio Arturo. Sobrang excited po akong matuto mula sa husay ni Ami habang lumilipat tayo sa bagong yugto na ito. Matuto mula sa aking husay. Lumipat. Ang corporate speak ay nagpaikot sa aking sikmura. Hindi ito transisyon. Ito ay isang pagkuha. Matapos maghiwa-hiwalay ang pulong, bumalik ako sa aking opisina na may nanginginig na mga binti. Ang aking name-plate ay nakasulat pa rin na Ami Reyes, Senior Operations Manager, ngunit tila kasinungalingan na ngayon. Nilampasan ako at alam ito ng lahat ng nasa silid na iyon. Ang ilan ay nagpakita ng simpatya, ang iba ay lubos na umiiwas ng tingin. Tinapik ni Margarita mula sa accounting ang aking balikat habang naglalakad siya, bumubulong, "Paumanhin, honey." Isinara ko ang pinto ng aking opisina at umupo sa likod ng aking mesa, nakatitig sa dingding kung saan ko isinabit ang aking mga Employee of the Year certificate. 3 sa mga ito, isa para sa bawat taon na narito ako. Wala rin namang silbi ang mga iyon. Nagring ang aking telepono na may text mula kay Jose, ang aking asawa. "Kumusta ang anunsyo? Formal na ba?" Matagal kong tinitigan ang mensahe bago ako nag-type. "Mag-uusap kami mamaya." Ang natitirang bahagi ng araw ay lumipas sa isang pagkalito ng pilit na normalidad. Sumagot ako ng mga email, nagrepaso ng mga ulat, dumalo sa mga pulong kung saan patuloy akong tinititigan ng mga tao. Ang tingin ng awa ay halo sa kahihiyan. Pagpatak ng 5:00, sumakit na ang pangako sa pagpapanatili ng peking ngiti na iyon. Lumitaw si Arturo sa aking pintuan habang ako ay nag-iimpake. "Ami, pwede ba tayong mag-usap?" "Siyempre."
Iginuhit ko ang upuan sa tapat ng aking mesa. Ang parehong upuan kung saan siya umupo 3 buwan na ang nakakaraan, ipinapangako sa akin na ang promosyong ito ay pormalidad lamang. Umupo siya sa kanyang malaking katawan sa upuan, ang kanyang pilak na buhok ay nahuli ng ilaw sa itaas. Alam kong mahirap ang araw na ito para sa iyo. Mahirap ba? Pinanatili kong profesional ang aking boses. Tingnan mo, ikaw ay napakahalaga sa kumpanyang ito. Kakailanganin ni Lilibeth ang isang tulad mo na may karanasan upang matulungan siyang makahabol. Umaasa akong kukunin mo rin ang isang senior advisory role. Tuturuan mo siya na gawin ang aking trabaho. Tulungan siyang magtagumpay sa kanyang bagong posisyon pagtatama niya. Ngunit alam naming dalawa ang ibig niyang sabihin. Sumandal ako sa aking upuan. Pinagmasdan ng lalaking ito na naging biyenan ko sa loob ng 8 taon. Palagi kong iginagalang si Arturo, hinahangaan ang kanyang husay sa negosyo at pinahahalagahan kung paano niya ako tinanggap sa pamilya. Ngunit habang nakaupo ako roon, pinapanood siyang subukang gawing isang uri ng oportunidad ang pagtataksil na ito, may lamig na bumalot sa aking dibdib. Arturo, pwede ba akong magtanong? Siyempre. 3 buwan na ang nakalipas, sinabi mo sa akin na akin ang promosyong ito. Sinabi mong pinaghirapan ko ito, na walang sino man ang mas karapat-dapat. Ano ang nagbago? Hindi siya komportabling gumalaw, pinaglalaruan ang kanyang singsing sa kasal. Ang mga pangangailangan ng negosyo ay nagbago. Nagdadala si Lilibeth ng sariwang pananaw, mga bagong ideya. 8 linggo ng sariwang pananaw kumpara sa 3 taon ng napatunayang resulta. Ami, masyado mong dinadamdam ito. Masyado kong dinadamdam? Halos matawa ako. Ito ang aking karera. Pinag-uusapan natin ang aking buhay. Paano ko pa ito dapat damdamin? Ang iyong pamilya, sabi niya, na parang ipinapaliwanag nito ang lahat. Nagmamalasakit ang pamilya sa isa't isa. Kailangan ni Lilibeth ang oportunidad na ito at sa totoo lang, sigurado ka rito. Hindi mo kailangan ang promosyon tulad niya. Naroon ang tunay na katotohanan. Ako ay pamilya na nangangahulugang inaasahan akong magsakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Dapat akong magpasalamat sa mga tira-tira, kontento na maging maaasahang ami, na palaging naroroon upang ayusin ang mga kalat ng iba. Naiintindihan ko. Tumayo ako, kinukuha ang aking personal na jacket. Aba, kailangan ko nang umuwi. Magluluto si Jose ng hapunan ngayong gabi. Mukhang gumaan ang pakiramdam ni Arturo sa pagbabago ng paksa. Ibigay mo ang aking pagmamahal sa anak ko, Ami. Talagang pinahahalagahan ko ang iyong pag-unawa sa lahat ng ito. Tumango ako at lumabas. Ang aking takong ay nagkiklik sa marmol na sahig ng lobby. Pag-unawa? Iyan ang tawag niya kapag may nagparaya at tinanggap ang pagiging sinaksak sa likod. Tila walang katapusan ang biyahe pa uwi. Ang trapiko ay gumagapang sa highway, nagbibigay sa akin ng napakaraming oras upang mag-isip. Patuloy kong inuulit ang mga salita ni Arturo, ang kanyang kaswal na pagpapawalang halaga sa 3 taon ng aking buhay. Ang pamilya ay nagmamalasakit sa isa't isa, maliban kung ang pagmamalasakit ay para sa akin. Malamang, sa oras na pumasok ako sa aming driveway, papalubog na ang araw. Naroon na ang kotse ni Jose at nakita ko ang mainit na ilaw na nagliliyab mula sa aming mga bintana ng kusina. Ang bahay ay palaging aking santuwaryo, ang lugar kung saan maaari kong hubarin ang corporate mask at maging sarili ko lang. Ngunit ngayong gabi, kahit iyon ay tila nadumihan. Paano ko haharapin si Jose at sasabihin sa kanya na sinira lamang ng kanyang ama ang aking karera ng may ngiti at isang champagne toast? Umupo ako sa kotse ng 1 pang 5 minuto, pinapanood ang aming mga kapitbahay na naglalakad ng kanilang mga aso at nagdidilig ng kanilang mga hardin. Mga normal na tao na nabubuhay ng normal na buhay, hindi alam na ang aking mundo ay ganap nang nawala sa kanyang aksis. Bukas, kailangan kong bumalik sa opisina na yon at magpanggap na maayos ang lahat. Kailangan kong sanayin ang aking kapalit ng may ganda at profesionalismo, habang ang aking puso ay lalong nadudurog bawat araw. Ngunit ngayong gabi, kailangan ko lang umupo sa kotse na ito at damhin ang buong bigat ng nangyari. Bukas, aalamin ko kung ano ang susunod.
Inihanda na ni Jose ang mesa nang sa wakas ay pumasok ako sa pintuan. Ang amoy ng kanyang sikat na lasanya ay pumuno sa kusina, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala akong ganang kumain. Tiningnan niya ang aking mukha at agad na kumuha ng upuan. Umupo ka, sabihin mo sa akin ang lahat. Kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa champagne toast, tungkol sa kaswal na pagpapawalang halaga ni Arturo sa aking 3 taon, tungkol sa pag-asam na sanay ng aking sariling kapalit. Humigpit ang panga ni Jose sa bawat detalye, namutla ang kanyang mga kamao habang mahigpit na hawak ang kanyang baso ng alak. Talaga bang sinabi ni tatay, sigurado ka rito, kaya hindi mo kailangan ng promosyon? Ang kanyang boses ay may mapanganib na tono na bihira kong marinig. Bawat salita, umurong si Jose mula sa mesa, dinadaanan ng kanyang mga kamay sa kanyang maitim na buhok. Tatawagan ko siya ngayon. Hindi. Inabot ko at hinawakan ang kanyang pulso. Hindi ito laban mo, honey. Akin ito. Ngunit nagawa na ang pinsala. Ang usapan na kinatatakutan kong mangyari ay tapos na. At ngayon ay galit na galit si Jose sa kanyang sariling ama. Isa pang biktima ng desisyon ni Arturo. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na may peking ngiti sa aking mukha. Handa na simulan ang tinawag ni Arturo na aking mentoring role. Pumasok si Lilibeth sa aking opisina eksaktong 9:00, armado ng isang color-coded planner at isang sigla na nagpasakit sa aking ngipin. Ami, excited po akong matuto mula sa inyo, sabi ni Tio Arturo. Alam ninyo ang departamento na ito nang higit sa sinuman. Iginuhit ko ang upuan sa tapat ng aking mesa. Simulan natin sa Morrison account. Sila ang pinakamalaki nating kliyente at kasama na natin sila bago ka pa ipinanganak. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ipinaliwanag ko kay Lilibeth ang aming sistema ng pamamahala ng kliyente, ipinapaliwanag ang masalimuot na relasyon na aking binuo ang mga kagustuhan ng bawat kontak, ang maselan na balanse na kinakailangan upang mapanatili ang lahat na masaya. Mabilis siyang nagsusulat ng mga tala, nagtatanong ng mga tanong na nagpapakita kung gaano kaliit ang kanyang pagkaunawa sa negosyo. Kaya, kapag tumawag si G. Morales, nagagalit tungkol sa mga pagkaantala sa paghahatid. Ano ang gagawin ko? Huwag kang mangako ng anuman na hindi mo kayang ibigay. Makinig ka, kilalanin ang kanyang mga alalahanin, at bigyan siya ng isang makatotohanang timeline na may maliit na buffer na nakapaloob. Ngunit paano kung magbanta siyang ilipat ang kanyang negosyo sa iba? Huminto ako, pinagmasdan ang kanyang perpektong inayos na mukha. Talagang wala siyang ideya kung ano ang kanyang kinakaharap. Ang Morrison Industries ay kumakatawan sa 30% ng ating taunang kita. Kung mawala natin sila dahil sa mahinang paghawak, 47 katao ang mawawala ng trabaho, kasama ka. Huminto ang kanyang panulat. Oh, pagsapit ng tanghalian, nauubos na ang aking pasensya. Lahat ng aking ginugol ng mga taon sa pag-aaral sa pamamagitan ng trial and error, ngayon ay inaasahan akong i-download sa isang taong hindi pa nakakabasa ng quarterly report. Ngunit ang tunay na pinakamahirap na sandali ay dumating sa oras sana ng aking tanghalian. Nagpapainit ako ng tirang sopas sa break room nang marinig ko ang pamilyar na mga boses na nagmumula sa opisina ni Arturo sa tabi. Ang mga dingding sa lumang gusaling ito ay kilalang manipis, at ang malakas na boses ni Arturo ay madaling marinig sa dingding na pinagsasama. Ang transisyon ay nagaganap ng perpekto, sabi niya. Mabilis na natututunan ni Lilibeth ang lahat. Sigurado ka bang ayos lang si Ami sa lahat ng ito? Iyon ang boses ni Lilibeth, mas bata at hindi sigurado. Lumapit ako sa dingding, nakalimutan ang aking sopas sa counter. Maaasahan si Ami, ngunit kailangan natin ng isang taong may sariwang ideya. Si Lilibeth ang ating kinabukasan. Ang mga salita ni Arturo ay tumama sa akin na parang yelo. Magaling siya sa pagsunod sa mga tagubilin, pagpapanatili ng status quo, ngunit hindi iyon ang kailangan natin ngayon. Ang kumpanya ay nangangailangan ng inobasyon at enerhiya. Dala mo iyon. Ngunit mukhang napakaraming alam niya sa lahat ng bagay. Ang ilan sa mga kliyente ay partikular na humiling sa kanya.
Tumawa si Arturo at ang tunog ay nagpaikot sa aking sikmura. Iyan mismo ang problema. Naging saklay si Ami para sa ating mga kliyente. Masyado silang komportable sa kanya. Kailangan nating guluhin ang mga bagay-bagay. Sanayin sila na makipagtulungan sa isang taong hahamunin ang kanilang pag-iisip sa halip na sumang-ayon lamang sa lahat ng kanilang sinasabi. Hamunin ang kanilang pag-iisip. Gumugol ako ng 3 taon sa pagbuo ng mga relasyon batay sa tiwala at pagiging maaasahan at nakita ito ni Arturo bilang isang kahinaan. Ang aking maingat na binuong relasyon sa kliyente ay hindi assets. Ang mga ito ay mga balakid sa kanyang pananaw sa hinaharap. Paano naman ang kanyang damdamin? Tanong ni Lilibeth. Nagsikap siyang mabuti para sa promosyong ito. Pamilya si Ami. Mauunawaan niya na minsan kailangan nating gumawa ng mga desisyon na nagsisilbi sa mas malaking kabutihan. Bukod dito, hindi siya aalis. Saan pa siya pupunta sa kanyang edad? Siya ay 42 na. Ang mga kumpanya, Lilibeth, ay gusto ng mga batang talento, sariwang pananaw. Ginagawa natin siyang pabor sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya. Sa aking edad, 42, at tila over the hill. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng counter, namutla ang aking mga kamao, nilalabanan ang pagnanais na magmarcha sa opisina na iyon, at sabihin kay Arturo kung ano mismo ang iniisip ko sa kanyang greater good. Masama lang ang pakiramdam ko, patuloy ni Lilibeth. Napakabait niya sa pagtuturo sa akin at alam kong nasaktan siya. Iyon ay dahil mayroon kang mabuting puso, ngunit ang negosyo ay hindi tungkol sa damdamin. Mag-a-adapt si Ami. Palagi siyang ganoon. Iyon ang nagpapahalaga sa kanya. Siya ay predictable, maaasahan. Gagawin niya ang anumang hilingin natin dahil wala siyang ibang pagpipilian. Predictable, maaasahan, walang ibang pagpipilian. Kinuha ko ang aking sopas at bumalik sa aking opisina. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Hindi ang mainit at sumasabog na uri ng galit, kundi ang malamig, mapanlinlang na galit na bumabalot sa iyong mga buto at nagbabago sa lahat. Sa loob ng 3 taon, naniwala akong nagtatayo ako ng isang bagay na makabuluhan. Akala ko ang aking katapatan at dedikasyon ay mahalaga, ngunit ako ay isang upahang katulong lamang. Pinapanatili ang mga bagay na maayos hanggang sa ang tunay na pamunuan ay makapamamahala. Nakita ako ni Arturo bilang isang placeholder, isang babysitter para sa kanyang mga kliyente hanggang sa handa na ang kanyang mahalagang pamangkin na kumuha ng pamamahala. At ang pinakamasama, tama siya sa isang bagay. Ako ay predictable. Inabsorb ko ang bawat maliit na paghamak, nilunok ang bawat pagkabigo, ngumiti sa bawat kahihiyan dahil naniwala akong sa kalaunan ay magbabayad ito. Ngunit habang nakaupo ako sa aking opisina, nakatitig sa aking mga Employee of the Year certificate habang ang mga salita ni Arturo ay umalingaw-ngaw sa aking ulo, napagtanto ko na mayroong talagang nagbago. Hindi ako ang parehong tao na pumasok sa gusaling ito kaninang umaga. Nawala ang babaeng gumugol ng 3 taon sa pagpapatunay ng kanyang halaga sa mga taong hindi kailanman makakakita nito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ko ang pagtuturo kay Lilibeth ng may parehong propesyonal na pamantayan. Ngunit sa loob, may bagong nabuo. Bawat tanong na kanyang tinanong, bawat kakulangan sa kanyang kaalaman na aking pinuno, bawat relasyon ng kliyente na aking ipinaliwanag ng detalyado, idinodokumento ko ang aking sariling halaga. Hindi para sa kapakinabangan ni Arturo, kundi para sa aking sariling kalinawan. Nang dumating ang 5:00 PM, inimpake ko ang aking mga gamit nang may sadyang kalmado. Bukas ay magdadala ng mga bagong paghahayag, sigurado ako. Ngunit ngayong gabi, kailangan kong mag-isip ng seryoso tungkol sa kung ano ang susunod. Kinagabihan, umupo ako sa aking kitchen table na nakabukas ang aking laptop at may tasa ng tsaa na lumamig sa tabi ko. Nag-overtime si Jose na nagbigay sa akin ng katahimikan na kailangan ko upang gawin ang iniisip ko sa loob ng 2 linggo. Nagtagal ang aking mga daliri sa keyboard bago ako nagsimulang mag-type.
Mahal na Arturo, mangyaring tanggapin ang sulat na ito bilang aking formal na abiso ng pagbibitiw mula sa aking posisyon bilang Senior Operations Manager sa Alden Ventures. Ang aking huling araw ng pagtatrabaho ay sa Biyernes, Marso 15, nagbibigay ng standard na 2 linggong abiso. Nais kong pasalamatan ka sa mga oportunidad na naranasan ko rito sa nakalipas na 3 taon. Marami akong natutunan at nagpapasalamat ako sa karanasan. Nais kong ipagpatuloy ang tagumpay ng kumpanya sa hinaharap. Lubos na gumagalang, Ami Reyes. Maikli, profesional, pinal. Binasa ko ito ng 3 beses. Bawat beses ay nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan na bumabalot sa akin. Walang galit sa mga salitang iyon. Walang mga akusasyon o emosyonal na pagsabog. Tanging isang malinis, marangal na paglabas mula sa isang sitwasyon na naging imposibleng tiisin. Inimprenta ko ang sulat sa aming home printer. Pinirmahan ito gamit ang aking paboritong panulat at isinilid ito sa isang malinis na puting sobre. Pagkatapos ay isinara ko ang laptop at natulog, mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang linggo. Kinabukasan, nagbihis ako ng may labis na pag-iingat. Ang aking navy blue power suit ang nagpaparamdam sa akin ng kumpiyansa, ipinares sa mga hikaw na perlas ng aking lola. Magiging isang di malilimutang araw ito. Gusto kong maging angkop sa hitsura. Maaga akong dumating sa opisina bago ang karamihan ng mga tao at inilagay ang sobre sa gitna ng aking mesa. Pagkatapos, ginawa ko ang aking morning routine na parang walang nagbago. Sumagot ako ng mga email, nagrepaso ng mga ulat, at tinulungan pa si Tomas mula sa accounting na ayusin ang isang spreadsheet formula. Eksaktong 10:00, kinuha ko ang sobre at naglakad patungo sa opisina ni Arturo. Ang kanyang sekretarya, si Maria, ay tumingin sa akin na may karaniwang mainit na ngiti. Magandang umaga, Ami. Katatapos lang niya ng tawag, hindi nagmamadali. Maghihintay ako. Si Maria ay naging sekretarya ni Arturo sa loob ng 15 taon at palagi siyang mabait sa akin. Nagtaka ako kung mamimiss niya ang aming maikling usapan sa umaga tungkol sa kanyang mga apo at sa aking mga plano sa weekend. Marahil hindi. Ang mga sekretarya ay nakakakita ng mga tao na dumarating at umaalis sa lahat ng oras. Bumukas ang pinto ni Arturo at lumabas siya na mukhang abala. Ang kanyang telepono ay nakasiksik pa rin sa kanyang tainga. Ikinaway niya ako papasok habang ipinagpapatuloy ang kanyang usapan tungkol sa quarterly projections. Umupo ako sa pamilyar na upuan sa tapat ng kanyang mesa at naghintay. Nang sa wakas ay ibinaba niya ang telepono, tiningnan niya ako ng may halos hindi maitago na pagkainip. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ami? Mayroon akong back-to-back na pulong hanggang 3:00. Inilagay ko ang sobre sa kanyang mesa nang walang salita. Tinitigan niya ito sandali, pagkatapos ay tiningnan ako ng may pagkalito. Ano ito? Buksan mo. Pinunit ni Arturo ang sobre gamit ang kanyang letter opener, binuksan ang papel at binasa. Pinanood ko ang kanyang ekspresyon na nagbago mula sa bahagyang pagkausyoso tungo sa pagkabigla tungo sa isang bagay na papalapit sa takot. Ang kanyang mukha ay dumaan sa maraming pagbabago ng kulay, maputla, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay pula. Hindi ka seryoso. Sumabog ang mga salita mula sa kanya habang tumayo siya, ang upuan ay gumulong paatras. Ito ay biro, di ba? Isang uri ng taktika sa negosasyon. Nanatili akong nakaupo, ang aking mga kamay ay kalmadong nakatiklop sa aking kandungan. Ganap akong seryoso, Arturo. Kakapromote lang namin kay Lilibet, 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi mo maaaring iwanan ang barko ngayon. Kailangan niya ang iyong gabay, ang iyong husay, ang Morrison account lamang. Magiging maayos tayo. Napakasigla ni Lilibet. Sigurado akong malalaman niya iyon. Nagsimulang maglakad-lakad si Arturo sa likod ng kanyang mesa. Dinadaanan ang kanyang mga kamay sa kanyang pilak na buhok. Ito ay tungkol sa promosyon, di ba? Tingnan mo, alam kong nadismaya ka, ngunit maaari nating pag-usapan ang iba pang mga oportunidad. Marahil ay ibang titulo, karagdagang responsibilidad. Arturo, tumigil ka. Bigla siyang huminto. Hindi ko pa siya ginamit sa ganoong tono noon. Kalmado, ngunit ganap. Hindi na ito tungkol sa promosyon.
Ito ay tungkol sa respeto at sa katotohanan na napagtanto kong wala ako nito rito. Hindi iyon totoo. Ikaw ay pinahahalagahan, Ami. Ang iyong pamilya. Dahan-dahan akong tumayo, pinapantay ang aking palda. Hindi ako. Ang pamilya ay magiging tapat sa akin tungkol sa kanilang mga plano. Hindi ako hahayaan ng pamilya na sanayin ang aking kapalit nang hindi sinasabi sa akin na iyon ang aking ginagawa. Hindi ilalarawan ng pamilya ang aking sarili bilang predictable at maaasahan sa likod ng aking likod habang pinag-uusapan kung paano wala akong ibang pagpipilian. Namutla ang mukha ni Arturo. Narinig mo ang pag-uusap na iyon. Bawat salita. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Mabigat sa 3 taon nang hindi sinasabing katotohanan. Umupo si Arturo sa kanyang upuan, biglang mukhang 23 taong gulang. Ami, mangyaring pag-usapan natin ito ng makatwiran. Anuman ang narinig mo, marahil ay hindi mo naintindihan. Naintindihan ko ng perpekto. Lumapit ako sa pinto, pagkatapos ay huminto na nakahawak ang aking kamay sa hawakan. Tama ka sa isang bagay, gayon paman. Ako ay naging predictable. Gumugol ako ng 3 taon sa paggawa ng mga dahilan para sa pagiging napapabayaan, kinumbinsi ang aking sarili na ang aking katapatan ay sa kalaunan ay magbabayad. Ngunit tapos na ako sa pagiging predictable. Ano ang gusto mo? Mas maraming pera? Isang sulok na opisina? Pangalanan mo. Lumingon ako upang tingnan siya sa huling pagkakataon. Gusto kong magtrabaho sa isang lugar na pinahahalagahan ang aking mga ambag. Isang lugar na nakikita ang potensyal sa halip na mga limitasyon. Isang lugar na hindi iniisip na kwartido ay masyadong matanda upang magkaroon ng sariwang ideya. Binuksan ni Arturo ang kanyang bibig upang sumagot, ngunit naglalakad na ako palabas ng pinto. Tumingin si Maria habang dumadaan ako sa kanyang mesa, nag-aalala ang mukha. Malinaw na narinig niya ang malakas na boses ni Arturo. Ayos ba ang lahat, honey? Huminto ako at nginitian siya, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Ayos na ang lahat, Maria. Mag-ingat ka. Paglalakad pabalik sa aking opisina, nakaramdam ako ng mas gaan kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang desisyon ay nagawa na, ang mga salita ay nasambit at wala nang balikan. Mayroon akong 2 linggo upang tapusin ang aking mga proyekto, idokumento ang aking mga proseso at ilipat ang aking mga responsibilidad. 2 linggo upang magpaalam sa isang kabanata ng aking buhay na nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa aking sarili kaysa sa inaasahan kong matutunan. Nagriring na ang telepono sa aking mesa nang umupo ako. Mabilis kumalat ang balita sa maliit na opisina at pinaghihinalaan kong magiging napaka-interesante ang susunod na 2 linggo. Ngunit sa unang pagkakataon mula noong kakilakilabot na araw sa conference room, inaasahan ko ang susunod. Dumating ang tawag noong umaga ng Martes habang inaayos ko ang aking home office. Eksaktong 2 linggo akong walang trabaho, ginugugol ang aking mga araw sa pag-update ng aking resume, networking sa LinkedIn, at sinusubukang alamin kung ano ang susunod. Hindi pamilyar ang numero ng telepono, ngunit may nagtulak sa akin na sagutin sa halip na hayaan itong mapunta sa voicemail. Ami Reyes, ito si Rebecca Chen mula sa Horizon Tech. Umaasa akong hindi kita naaabala. Halos malaglag ko ang aking tasa ng kape. Ang Horizon Tech ay isa sa pinakamabilis na lumalagong kumpanya sa rehiyon, kilala sa kanilang makabagong diskarte, sa logistic at sa kanilang reputasyon sa pagpapakita ng promosyon mula sa loob batay sa merito lamang. Hindi naman. Paano ko po kayo matutulungan? Direktahan ko na. Ang iyong pangalan ay nabanggit sa isang usapan kay Daniel Morales kahapon. Pinuri niya ng husto ang iyong trabaho sa Alden Ventures at iminungkahi niyang makipag-ugnayan kami. Daniel Morales, syempre, ang kliyente na aking inalagaan sa loob ng 3 taon na ang tiwala ay nakuha ko sa pamamagitan ng hindi mabilang na gabi at tawag sa weekend. Nagtaka ako kung mapapansin niya man lang na wala na ako. Napakabait niya. Naabot ko. Mayroon kaming posisyon para sa Regional Operations Director na pangunahing nangangasiwa sa 3 departamento at namamahala sa aming pinakamalaking client account. Sa tingin ni Daniel ay perpekto ka para dito.
Gusto mo bang marinig pa ang iba? Mabilis na bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi lang ito basta trabaho. Ito mismo ang dapat kong nakuha sa Alden Ventures, ngunit mas malaki, mas maganda. Interesado po ako. Sa loob ng 1 oras, mayroon akong email na may paunang detalye na nagpalaki ng aking mga mata. Ang sweldo ay 30% na mas mataas kaysa sa aking kinikita. Kasama sa benefits package ang stock options at ang titulo Regional Operations Director ay ang ipinangako sa akin ngunit hindi ko natanggap. Mabilis na naganap ang proseso ng interview. Ipinakilala ako ni Rebecca sa mga team lead na posibleng pamamahalaan ko. Lahat sila ay tila tunay na excited na magtulungan. Ang kultura ng kumpanya ay nakakapreskong direkta. Walang nakatagong agenda o pampamilyang politika, tanging malinaw na inaasahan at transparent na komunikasyon. Sa aking huling interview sa CEO, si Marcos Villa, tinanong niya ako ng isang bagay na nakakagulat. Bakit ka umalis sa Alden Ventures? Binanggit ni Daniel na ilang taon ka nang naroon. Nagpraktis ako ng pagsagot sa tanong na ito, ngunit habang nakaupo sa tapat ni Marcos, isang lalaki na kilala sa pagbuo ng kanyang kumpanya batay sa merito sa halip na koneksyon, nagpasya akong maging tapat. Naabot ko ang isang kisame na walang kinalaman sa aking performance o potensyal. Minsan, napagtanto mo na ang katapatan ng walang respeto ay pagkaalipin lamang. Dahan-dahang tumango si Marcos. Hindi kami naniniwala sa mga kisame dito, Ami. Naniniwala kami sa nakuhang pag-angat at kapwa-respeto. Ito ba ay tunog na magagawa mo? Tunog ito na lahat ng hinahanap ko. 3 araw pagkatapos, tumawag si Rebecca na may alok na lumampas pa sa aking pinakamahusay na senaryo. Habang binabasa ko ang kontrata, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Tunay na excitement tungkol sa pagpunta sa trabaho. Ang aking unang araw sa Horizon Tech ay parang pagpasok sa ibang universo. Ang gusali ay moderno at maliwanag na may bukas na mga collaborative space at teknolohiya na talagang gumagana. Ngunit higit sa lahat, mula sa sandaling pumasok ako, naramdaman kong tinanggap ako bilang isang pinahahalagahang miyembro ng koponan sa halip na kinukonsinti bilang isang kinakailangang pasanin. Ang aking direct report, si Sara Martinez, ay pansamantalang nagpapatakbo ng mga operasyon at maaaring nagdamdam sa aking pagdating. Sa halip, binati niya ako ng isang komprehensibong briefing sa kasalukuyang mga proyekto at isang tunay na sigla para sa pakikipagtulungan. Inaabangan ko ito, sabi niya habang sinusuri namin ang quarterly projections. Sinabi sa akin ni Rebecca ang tungkol sa iyong karanasan sa malawakang pamamahala ng kliyente. Nahihirapan kami sa Anderson Group account at sa totoo lang, kailangan namin ang iyong husay. Husay, hindi pagiging maaasahan o mapagkakatiwalaan. Husay. Ang pagkakaiba ay malalim. Sa loob ng aking unang linggo, ako ay namumuno sa mga pulong ng estratehiya at gumagawa ng mga desisyon na may agarang epekto. Nang iminungkahi ko ang muling pagbuo ng aming mga protokol sa komunikasyon ng kliyente batay sa mga aral na natutunan sa Alden Ventures, hindi lamang nakinig si Marcos, kundi hiniling din niya sa akin na iharap ang panukala sa board. Ginagawa mo na ito sa loob ng 3 taon? Tanong niya pagkatapos ng aking presentasyon. At hindi ka kailanman na-promote ng iyong dating employer sa director level? Malamang. Masyado akong predictable para sa pamumuno. Tumawa si Marcos. Hindi sa akin, kundi sa kabaliwan nito. Ang kanilang mga pagkalugi ay aming kita. Ang predictability sa mga resulta ay eksakto kung ano ang gusto namin sa pamumuno. Ang pulong ng Anderson Group ay ang aking unang malaking pagsubok. Matagal na nilang banta na lisanin ang Horizon Tech sa loob ng ilang buwan dahil sa pagkadismaya sa mga pagkasira ng komunikasyon at mga napalampas na deadline. Gumugol ako ng 2 araw sa paghahanda, ginagamit ang bawat kasanayan sa relasyon sa kliyente na binuo ko sa loob ng maraming taon. Tumagal ang pulong ng 3 oras. Sa pagtatapos, hindi lamang namin napanatili ang kanilang negosyo, kundi sumang-ayon din silang palawakin ang kanilang kontrata ng 40%. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Sara habang naglalakad kami pabalik sa opisina.
Nakinig ako sa kung ano talaga ang kailangan nila sa halip na kung ano sa tingin ko ang dapat nilang gusto. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanila kung paano namin ito maibibigay. Mabilis na kumalat ang balita ng tagumpay sa Anderson sa buong kumpanya. Biglang humihingi ng aking input ang iba pang mga pinuno ng departamento sa kanilang mga relasyon sa kliyente. Nagsimulang isama ako ni Marcos sa mga executive strategy session. Alam mo, sabi niya pagkatapos ng isang partikular na produktibong pulong, nagsisimula akong isipin na minamaliit namin ang posisyong ito nang nilikha namin ito. Interesado ka ba na pag-usapan ang pinalawak na responsibilidad? Pinalawak na responsibilidad. Sa Alden Ventures, ang pariralang iyon ay palaging nangangahulugang mas maraming trabaho para sa parehong pagkilala. Dito, pakiramdam ito ay isang tunay na oportunidad. Sa pagtatapos ng aking unang buwan, hindi lamang ako namamahala sa mga operasyon, kundi pinamumunuan din ang isang bagong inisyatibo sa pagpapanatili ng kliyente. Ang aking koponan ay lumaki mula 12 katao hanggang 18 at ang mga metric ng performance ng aming departamento ay ang pinakamataas sa loob ng 2 taon. Bawat umaga, kapag pumasok ako sa Horizon Tech, ipinaalala sa akin kung ano ang pakiramdam ng magtrabaho sa isang lugar na pinahahalagahan ang kontribusyon higit sa koneksyon. Ang aking mga ideya ay hindi lamang narinig, kundi ipinatupad. Ang aking karanasan ay hindi lamang kinikilala, kundi ginagamit para sa paglago ng kumpanya. Ang kaibahan sa aking lumang trabaho ay kapansin-pansin. Sa Alden Ventures, gumugol ako ng 3 taon sa pagsubok na patunayan ang aking halaga sa mga taong nagpasya na ako ay disposable. Sa Horizon Tech, ang aking halaga ay ipinapalagay at ang pagtutok ay kung paano i-maximize ang aking kontribusyon sa aming kolektibong tagumpay. Sa unang pagkakataon sa aking profesional na buhay, naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho sa isang kumpanya na tunay na pinahahalagahan ang merito higit sa politika. 3 buwan matapos ang aking bagong posisyon sa Horizon Tech, ang tsismis sa industriya ay nagsimulang makarating sa akin sa pamamagitan ng hindi inaasahang mga channel. Sa isang quarterly networking event, nakasalubong ko si Janet Ramos mula sa Pacific Financial, isa sa mas maliliit na kliyente ng Alden Ventures. Ami, narinig kong lumipat ka sa Horizon Tech. Buti na lang. Ang kanyang tono ay mayroong higit pa sa kaswal na pagbati. Naging interesante ang mga bagay-bagay simula nang umalis ka. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Oh, aba, sabihin na nating hindi gaanong tumutugon ang aming bagong contact sa Alden Ventures tulad mo. 3 linggo bago tumawag muli. Hindi iyon nangyari noong ikaw ang humahawak sa aming account. Bago pa ako makasagot, hinila siya ng isa pang kasamahan, ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. 3 linggo bago tumawag muli. Palagi kong ipinagmamalaki ang mga tugon sa parehong araw. Ang susunod na impormasyon ay nagmula sa isang mas hindi inaasahang pinagmulan. Tinawagan ako mismo ni Daniel Morales sa Horizon Tech 2 linggo pagkatapos. Ami, sana hindi mo masamain ang pagtawag ko. Mayroon akong professional na tanong, ngunit gusto ko ring bigyan ka ng abiso tungkol sa isang bagay. Siyempre Daniel, ano ang nangyayari? Posibleng tatapusin na namin ang aming relasyon sa Alden Ventures sa pagtatapos ng quarter na ito. Bumagsak ang aking tiyan. Ang Morrison Industries ay ang pinakamalaking kliyente ng Alden Ventures. Ang pagkawala sa kanila ay magiging mapanira. Paumanhin akong marinig iyan. Maaari ko bang itanong kung ano ang nangyari? Malalim na bumuntong hininga si Daniel. Naaalala mo ba kung paano kami nagkakaroon ng buwanang strategy calls kung saan mo ako nilalakaran sa quarterly projections at inaayos namin ang aming diskarte batay sa mga pagbabago sa merkado? Siyempre. Aba, ang iyong kapalit si Lilibeth, sa tingin ko ay tuluyan niyang napalampas ang aming huling 2 nakatakdang tawag. Nang sa wakas ay tumawag siya muli, hindi niya masagot ang mga pangunahing tanong tungkol sa status ng aming account. Patuloy niyang sinasabi na babalikan niya ako para sa impormasyon, ngunit ang mga follow-up na iyon ay hindi kailanman nangyari.
Ipinikit ko ang aking mga mata, iniisip ang reaksyon ni Arturo kapag nalaman niya ang desisyon ni Morales. Ang huling patak ay noong nakaraang linggo. Nagkaroon kami ng krisis sa paghahatid. Naaalala mo ba kung paano mo hinahawakan ang mga iyon? Iwanan ang lahat, makipag-ugnayan sa logistic, panatilihin kaming updated bawat oras hanggang sa malutas ito. Naaalala ko, sinabi sa amin ni Lilibet na maghain ng reklamo sa tamang mga channel at titingnan niya ito kapag mayroon siyang oras. Ami, pinag-uusapan namin ang isang 110 milyong pisong PHP kargamento na nakaupo sa maling bodega. Tinrato niya ito na parang isang issue sa papeles. Nakaramdam ako ng halo-halong damdamin na hindi ko ganap na maunawaan. Kasiyahan na napatunayan ang aking halaga, ngunit mayroon ding tunay na kalungkutan para sa kumpanya na minsan ay labis kong pinahalagahan. Paumanhin na nangyari iyan, Daniel. Alam kong pinahahalagahan ni Arturo ang inyong partnership. Iyon ang bagay, sa tingin ko ay hindi. Nang tumawag ako upang direktang makipag-usap sa kanya tungkol sa aming mga alalahanin, sinabi niya sa akin na si Lilibet ang kumakatawan sa bagong direksyon ng kumpanya. At kung hindi kami makakapag-adapt sa kanilang bagong diskarte, marahil ay hindi na kami ang tamang kasama. Bumagsak ang aking panga. Sa esensya, inanyayahan ni Arturo ang kanyang pinakamalaking kliyente na umalis sa halip na aminin na isang pagkakamali ang pag-promote kay Lilibeth. Gayunpaman, Daniel, patuloy niya, gusto kong malaman mo na ang aming desisyon ay walang kinalaman sa anumang pagkamuhi sa Alden Ventures sa kabuuan. Ito ay purong tungkol sa kalidad ng serbisyo. At ang rekomendasyon na ibinigay ko sa Horizon Tech tungkol sa pagkuha sa iyo. Ito ang pinakamahusay na payo sa negosyo na ibinigay ko sa loob ng maraming taon. Matapos kaming magbaba ng telepono, umupo ako sa aking opisina at pinroseso ang aking natutunan. Ang pagkawala ng Morrison Industries ay magpipilit sa Alden Ventures na magtanggal ng hindi bababa sa 50 ni katao. Hindi ito abstract na mga kahihinatnan ng negosyo. Ito ay mga tunay na tao na aking nakatrabaho sa loob ng 3 taon. Kumatok ang aking assistant sa aking pinto. Ami, gustong makita ka ni Rebecca Chen kapag mayroon kang sandali. Natagpuan ko si Rebecca sa kanyang opisina na may tumpok ng mga ulat sa industriya na nakakalat sa kanyang mesa. Umupo ka, Ami. May naririnig akong mga interesanteng bagay tungkol sa iyong dating employer. Bumagsak ang aking puso. Nakarating ba ang balita sa Horizon Tech tungkol sa mga problema ng Alden Ventures? May kinalaman ba ito sa akin? Ang Morrison account ay isang magandang panalo para sa amin, patuloy niya. Ngunit tila hindi lang sila ang kliyente ng Alden Ventures na naghahanap ng alternatibo. May 3 kumpanya na nakipag-ugnayan sa amin ngayong linggo na nagtatanong tungkol sa aming mga serbisyo. Lahat sila ay partikular na binanggit ang iyong pangalan. Bumaha ang ginhawa sa akin. Talagang mukhang nag-iwan ka ng malaking impresyon sa iyong panahon doon. Ang tanong ay, paano mo ito gustong hawakan? Maaaring maging mahalagang oportunidad ito para sa Horizon Tech, ngunit gusto kong siguraduhin na nilalapitan natin ito ng etikal. Pinahahalagahan ko ang pagiging maalalahanin ni Rebecca. Sa tingin ko, hanggat tumutugon tayo sa mga tunay na katanungan sa halip na aktibong mang-akit ng mga kliyente, nasa matatag tayong posisyon. Ang mga kumpanyang ito ay may lehitimong alalahanin sa serbisyo na maaari nating tugunan. Iyan mismo ang iniisip ko. Magiging komportable ka bang mamuno sa mga presentasyon para sa mga potensyal na bagong account na ito? Ganap. Sa loob ng susunod na buwan, pumirma ang Horizon Tech ng 4 na bagong kliyente, lahat ay dating account ng Alden Ventures. Ang bawat presentasyon ay sumunod sa parehong pattern. Ang mga kumpanya ay nadismaya sa pagbaba ng kalidad ng serbisyo, mga napalampas na deadline at mahinang komunikasyon. Natagpuan ko ang aking sarili na ipinagtatanggol ang Alden Ventures team kahit na ipinipresenta ko ang aming mga serbisyo. Dumadaan sila sa panahon ng transisyon, paliwanag ko ng may diplomasya. Ngunit sa Horizon Tech, maaari naming ialok sa inyo ang pagkakapare-pareho at pagiging maaasahan na inyong hinahanap. Ang pinakamahirap na sandali ay dumating nang tawagan ako ni Margarita mula sa accounting, ang aking dating kasamahan sa Alden Ventures, sa bahay isang gabi.
Ami, sana hindi mo masamain ang pagtawag ko. Nakuha ko ang iyong numero mula kay Jose. Siyempre hindi, Margarita. Kumusta ka? Sa totoo lang, may mga chismis tungkol sa mga tanggalan. Wala na ang Morrison account at tila 3 pang pangunahing kliyente ang umalis din. Nanginginig ang kanyang boses. Sinasabi ng mga tao na dahil sa pag-alis mo na dinala mo ang lahat ng relasyon sa kliyente. Margarita, hindi kita sinisisi, putol niya. Naiintindihan ko kung bakit ka umalis. Nakita naming lahat kung paano kanila trinato. Ngunit Ami, ang ilan sa amin dito ay matagal nang kasama ng kumpanya. Mayroon kaming mga mortgage, mga anak sa kolehiyo. Kung malulugi ang Alden Ventures, ang bigat ng hindi sinasadyang kahihinatnan ay bumalot sa aking mga balikat. Gusto kong mapagtanto ni Arturo ang aking halaga. Ngunit hindi ko kailanman ginusto na magdusa ang mabubuting tao dahil sa kanyang mahihirap na desisyon. Naghahanap ka ba ng iba pang oportunidad? Tanong ko nang mahinahon. Sa aking edad, sino ang kukuha sa isang 58 taong gulang na accountant? Naisip ko ang mga plano sa pagpapalawak ng Horizon Tech tungkol sa mga bagong posisyon na gagawin namin habang lumalaki kami. Margarita, maaari ko bang ibigay kay Rebecca Chen ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan? Kakailanganin namin ng bihasang pinansyal na suporta habang kinukuha namin ang mga bagong account na ito. Naririnig ang ginhawa sa kanyang boses. Ami, gawin mo iyan. Magaling ka sa iyong ginagawa. Dapat mas mahalaga iyan kaysa sa politika o edad. Matapos kong ibaba ang telepono, napagtanto ko na mayroong nagbago sa kung paano ko tiningnan ang sitwasyon. Hindi na ito tungkol sa pagbagsak ng Alden Ventures. Ito ay tungkol sa mga taong nakahanap ng mga lugar kung saan pinahahalagahan ang kanilang mga kontribusyon. Ang ilan sa aking mga dating kasamahan ay makakahanap ng bagong trabaho, marahil sa mas magandang sitwasyon kaysa dati. Ngunit ang aral ni Arturo ay naging malinaw sa lahat sa industriya. Kapag inuna mo ang koneksyon higit sa kakayahan, hindi lamang nawawala sa iyo ang magagaling na empleyado, nawawala rin sa iyo ang pundasyon na nagpapanatiling matatag sa isang negosyo. 6 na buwan matapos sumali si Margarita sa aming koponan sa Horizon Tech, nakatanggap ako ng imbitasyon na nagpatigil sa akin. Ito ay embossed cardstock, formal at elegante. Si Arturo Alden ay humihiling ng kagalakan ng inyong kumpanya sa Alden Ventures Annual Awards Dinner. Tinitigan ko ang imbitasyon ng matagal. Iniisip kung anong laro ang nilalaro ni Arturo ngayon. Natagpuan ako ni Jose sa kusina kinagabihan. Pinagbabaliktad ang card sa aking mga kamay. Hindi mo naman siniseryoso ang pagpunta diyan, sabi niya, habang binabasa ang nakasulat sa aking balikat. Sa totoo lang, sa tingin ko ay oo. Tiningnan niya ako na parang iminungkahi kong lumangoy kasama ng mga pating. Ami, bakit mo gagawin iyan sa iyong sarili? Dahil hindi ako ang parehong tao na umalis sa kumpanyang iyon na lumuluha. Gusto kong makita kung sino na ako. Ang hapunan ay ginanap sa Grand Ballroom downtown, ang parehong lugar kung saan ako dumalo sa mga event na ito sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ngunit nang pumasok ako ng gabing iyon, lahat ay tila iba. Nagsuot ako ng bagong damit, emerald green silk, na nagparamdam sa akin ng kumpiyansa at kapangyarihan. Higit sa lahat, iba ang aking tindig. Pinilit ni Rebecca na sumama sa akin. Moral support, sabi niya, bagamat pinaghihinalaan kong curious din siya sa kumpanyang naging hangal na pakawalan ako. Ang cocktail hour ay awkward, gaya ng inaasahan ko. Lumapit ang mga dating kasamahan na may maingat na ngiti at maingat na pag-uusap. Ang ilan ay tila tunay na masaya na makita akong umuunlad, habang ang iba ay tila hindi komportable, na parang ang aking tagumpay ay somehow nagpapakita ng hindi maganda sa kanilang desisyon na manatili. Kinorner ako ni Thomas mula sa accounting malapit sa bar. Ami, namimiss ka namin lahat, hindi na pareho ang mga bagay-bagay. Simula nang umalis ka. Paano sila nag-a-adjust? Tanong ko nang may diplomasya. Aba, si Margarita, ang pagkuha ng posisyong iyon sa Horizon Tech ay malaking bagay para sa kanya.
At sa totoo lang, nagbigay inspirasyon ito sa ilan sa amin na magsimula ring maghanap ng iba. Minsan, hindi mo napagtanto na ikaw ay nagsisettle hanggat hindi mo nakikita ang ibang tao na tumanggi. Bago pa ako makasagot, lumubog ang ilaw at umakyat si Arturo sa entablado. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naaalala ko. Ang kanyang pilak na buhok ay mas manipis. Ang kanyang mukha ay mas may guhit. Ang kumpiyansang pinuno ng negosyo na minsan kong iginagalang ay tila lumiit sa isang paraan. Maligayang pagdating sa lahat sa isang mapanghamon, ngunit nakapagbibigay kaalaman na taon para sa Alden Ventures. Nagsimula siya. Natuto kami ng mahahalagang aral tungkol sa pag-angkop, tungkol sa kahalagahan ng malakas na pamumuno, at tungkol sa pagkilala sa talento saan man ito matagpuan. Nagtama ang kanyang mga mata sa akin sa karamihan at sa isang sandali, wala sa amin ang umiwas ng tingin. Ngayong taon, binibigyan namin ng parangal ang mga empleyado na nagpakita ng pambihirang dedikasyon sa mahihirap na panahon. Ang mga taong umangat nang higit namin sila kailangan. Ang award ceremony ay nagpatuloy tulad ng dati. Pagkilala sa mga tagumpay sa benta, kahusayan sa serbisyo sa customer, inobasyon sa paglutas ng problema. Ngunit may pilit sa buong produksyon na parang sinusubukan ni Arturo na likhain muli ang nakaraang tagumpay sa pamamagitan ng purong lakas ng kalooban. Pagkatapos ay dumating ang sorpresa. Ang ating huling parangal ngayong gabi ay bago, anunsyo ni Arturo. Ang Excellence in Leadership Recognition ay mapupunta sa isang taong maaaring wala na sa ating kumpanya, ngunit ang kanyang epekto ay patuloy na humuhubog sa kung paano tayo nagtatrabaho. Bumagsak ang aking tiyan. Ami Reyes, maaari po ba kayong umakyat sa entablado? Sumambulat ang palakpakan sa silid, ngunit nanatili akong nakapako sa aking upuan. Mahinahon akong tinulak ni Rebecca. Sige, ito ang iyong sandali. Ang paglalakad patungo sa entablado ay tila ang pinakamahabang paglalakbay ng aking buhay. Sinalubong ako ni Arturo sa gitna, inabot ang isang kristal na parangal na sumasalamin sa mga ilaw ng ballroom. Ami, ang iyong dedikasyon sa kahusayan at ang iyong pangako sa aming mga kliyente ay nagtakda ng isang pamantayan na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa aming koponan. Bagamat nalulungkot kami na lumipat ka sa mga bagong oportunidad, nais naming kilalanin ang pundasyon na iyong binuo dito. Kinuha ko ang mikropono, tiningnan ang mga mukha na aking nakatrabaho sa loob ng 3 taon. Ang ilan ay ngumingiti, ang iba ay mukhang hindi komportable, at ang ilan, tulad ni Lilibeth na nakaupo sa family table ni Arturo, ay tila lubos na nahihiya. Salamat, sinimulan ko. Ang aking boses ay matatag sa kabila ng mabilis na tibok ng aking puso. Ang pagtatrabaho sa Alden Ventures ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral tungkol sa negosyo, tungkol sa mga relasyon, at higit sa lahat, tungkol sa pagkilala sa sariling halaga. Huminto ako, hinayaan itong lumubog. Natutunan ko na mahalaga ang katapatan, ngunit hindi ito dapat one-sided. Na mahalaga ang pagsisikap, ngunit kapag lamang ito kinikilala at pinahahalagahan, at minsan ang pinakamahusay na magagawa mo para sa iyong sarili at para sa iyong karera ay ang lumayo sa mga sitwasyon na hindi na nagsisilbi sa iyong paglago. Ang palakpakan ay mas kalat-kalat sa pagkakataong ito, hindi sigurado. Nagpapasalamat ako sa aking panahon dito dahil ito ang nagdala sa akin sa kung nasaan ako ngayon sa isang kumpanya na pinahahalagahan ang merito higit sa politika, kung saan ang mga ideya ay naririnig, anuman ang nagmumungkahi sa kanila, at kung saan ang potensyal ay hindi nililimitahan ng artipisyal na kisame. Ibinigay ko ang mikropono kay Arturo na ang ngiti ay kapansin-pansing pilit. Salamat muli sa pagkilala na ito. At sa aking mga dating kasamahan, tandaan na mayroon kayong mas maraming kapangyarihan kaysa sa iniisip ninyo. Gamitin ito ng matalino. Habang naglalakad ako pabalik sa aking mesa, nakakabingi ang katahimikan. Pagkatapos ay nagsimulang pumalakpak si Margarita, sinundan ni Thomas. Pagkatapos ay ang iba sa buong silid. Hindi lahat ay sumama, ngunit sapat ang sumama upang maging malinaw ang mensahe.
Matapos ang hapunan, lumapit si Arturo sa aming mesa habang kami ni Rebecca ay naghahanda ng umalis. Ami, maaari ba tayong mag-usap? Mahinahon na nagpaalam si Rebecca. Naiwan kaming mag-isa ni Arturo sa unang pagkakataon mula noong ako ay nagbitiw. Napakagaling ng iyong talumpati, sabi niya, hindi mabasa ang kanyang tono. Ito ay tapat, sa palagay ko ay nararapat ako niyan. Mukha siyang pagod, talo sa isang paraan na hindi ko pa nakikita. Alam mo, inaayos namin ang leadership team. Kung sakaling gusto mong bumalik. Arturo, tumigil ka. Tumayo ako, direktang tiningnan ang kanyang mga mata. 6 na buwan na ang nakakaraan, maaaring interesado akong patunayan ang isang bagay sa iyo. Ngayong gabi, napagtanto ko na hindi ko kailangang patunayan ang anuman sa sinuman maliban sa aking sarili. Nahihirapan ang kumpanya ng wala ka. Nahihirapan ang kumpanya dahil gumawa ka ng mga desisyon batay sa katapatan ng pamilya sa halip na sentido sa negosyo. Hindi na iyan problema ko. Kinuha ko ang aking bag at ang kristal na parangal na tila nakakagulat na mabigat sa aking mga kamay. Umaasa akong magiging maayos ang mga bagay-bagay para sa Alden Ventures. Talagang umaasa ako. Ngunit ang aking kabanata doon ay sarado na. Paglabas sa ballroom na iyon, nakaramdam ako ng pagkakumpleto na hindi ko inaasahan. Ang takot, napabayaan na babae na minsan ay desperadong gusto ang pag-apruba ni Arturo ay wala na. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang taong alam ang kanyang halaga at hindi natatakot na hilingin na ito ay kilalanin. Inilink ni Rebecca ang kanyang braso sa akin habang kami ay nakarating sa parking garage. Kaya, ano ang pakiramdam ng magkaroon ng huling salita? Ngumiti ako, tunay na masaya sa unang pagkakataon sa buong gabi, parang kalayaan. Tahimik ang biyahe pa uwi, pareho kaming nagpuproseso ng mga pangyayari sa gabi. Nang sa wakas ay pumasok ako sa aking pintuan, naghihintay si Jose na may tasa ng tsaa at isang nagtatanong na tingin. Kumusta? Perpekto, sabi ko at ibig kong sabihin. Talagang perpekto. Nang gabing iyon, inilagay ko ang kristal na parangal sa aking bookshelf sa tabi ng isang larawan mula sa aking unang araw sa Horizon Tech. 2 simbolo ng parehong paglalakbay, ang isa ay kumakatawan sa kung saan ako nanggaling. Ang isa ay nagpapakita kung saan ako papunta. Ang babae sa larawan na iyon ay kumpiyansa, pinahahalagahan at hindi natatakot na magkaroon ng puwang sa mundo. Siya ang lahat ng potensyal na ako, naghihintay lamang ng tamang sandali upang lumabas. Minsan ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagiging tao na dapat mong maging. Kung ang kwentong ito ng tagumpay sa lugar ng trabaho ay nagpatayo sa inyo, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang magbigay si Ami ng makapangyarihang talumpati sa awards dinner na nagpapakita kay Arturo kung ano mismo ang nawala sa kanya. Ano ang paborito ninyong sandali? I-drop ito sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang mas marami pang nakakapagbigay lakas na kwento tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng anumang upload.